ang katanungan ko po, no, ano po ba talaga ang nangyayari po sa ating mga kidneys, no, kapag nagsisimula po yung kidney cancer o yung pagkabuo po ng renal tumors? Thank you po, Dr. Norwin. Yeah. So, kapag nagkakaroon ng kidney cancer, so actually nagsisimula yan sa mga cells doon sa tinatawag na proximal convoluted tubules, no? So yan yung bahagi ng kidney, yung unit ng kidney, bahagi ng unit ng kidney na nagpo-produce ng urine. So kapag nagkakaroon ng mutation or abnormality doon sa development at growth ng cells diyan sa area na yan, dumadami itong mga abnormal cells na ito, no? At sa pagdami nila, nagkakaroon ng bukol, no? So mula abnormal cells, habang dumadami yan ay nagiging tumor o bukol na tinatawag, no? So kung ang tanong ay saan sila nagmumula, saang bahagi ng kidney, so karaniwan sa proximal convoluted tubule. So bahagi yon ng unit ng kidney na nagpo-produce ng urine. Ganda ng paliwanag, Miss Jackie. Doon pa lang sa explanation niya na maintindihan talaga natin ano po. Ibig sabihin, ito ay bahagi ng nagpo-produce ng urine. Ihi. Tama po ba, Doc? Sa ihi. Ayan. Yes. Pag nagkakaroon ng abnormal cells, dumadami daw, ang tawag na dito, namumuno na ito, nagiging tumor. Okay. So, siguro yung mga mayroong ganitong klaseng stage na problema, nakaka-relate sila, Miss Jackie. Sige. Napakaganda ng start ng ating discussion, mga kasambahay. Baka po kayo ay mayroon nararanasan ng ganito. Tapusin niyo po ang explanation na ito ni Doc Norwin. Magkaroon kayo ng mga karagdagang kaalaman. Ang tanong ko po, bakit po madalas walang symptoms ang kidney cancer sa early stages? Mayroon bang biological reason kung bakit silent na uri ng cancer ito, Doc Norwin? Yeah. So kung maaalala natin yung ating biology, no, anatomy, yung forma ng ating katawan, maalala natin na yung kidneys ay nasa bandang likod, no? Yan yung tinatawag na retroperitoneum. Yan ay nasa likod ng space ng abdomen kung nasaan yung ating mga bituka, internal organs, no? So doon pa lang may isip na natin na compared doon sa mga ibang organs sa loob ng abdomen tulad ng atay, no, tulad ng mga bituka natin, ang kidneys ay natatago sa bandang likod ng abdomen doon sa retroperitoneum. So kapag nagkaroon ng bukol sa kidneys, bago ito makita na nakaumuumbok sa abdomen natin o sa tiyan natin, o bago pa ito makapa kapag in-examine yung ating abdomen o tiyan, kinakailangan na napakalaki na nung bukol, no? Bago yon makita at makapa. Kung kaya habang maliit yung bukol sa kidney na nakatago sa retroperitoneum, mahirap yon makita at makapa. Miss Jackie, yun pala yun, ano? Yes. Nakatago Nakakatakot kasi po. sa likod ng abdomen. Yes. Kaya pag nakita mo ito, malaki na. Ayun. Naku po. Ibig sabihin, at early stage, may hirapan. Ano po? Dahil nakatago ito. Nakatago ito sa abdomen. Sige, Miss Jackie. Again, interesting discussion ang ating pinag-uusapan with Doc Norwin. Go please with your question, Miss Jackie. Yes. Yes po, Thank you. Doc Norwin, sa kidney cancer naman po, sino naman po yung high-risk groups, no? At saka, ano naman po yung role ng genetics? Kunyari, lalong-lalo na kung ito po ba ay hereditary, ito yung mga kidney cancer syndromes. Thank you po, Doc Norwin.
Yeah. So for the high risk, pinaka-high risk dyan yung kapag merong yung tinatawag na familial or hereditary kidney cancer, no? Ibig sabihin, sa pamilya nila, merong iba silang kapamilya na merong kidney cancer. So yung kamag-anak nung pasyenteng yon na may kidney cancer, meron din high risk yon na magkaroon ng kidney cancer, especially if there is more than one relative who has kidney cancer, and especially kapag na-establish na meron sila yung tinatawag na syndrome or genetic predisposition. So sa ngayon, marami ng mga genetic screening na ginagawa kung saan matutuklasan na kapag merong mutation sa mga specific genes ay predisposed o high risk yung pasyente o yung individual na yon na magkaroon ng kidney cancer. No? So that's one, yung familial or hereditary kidney cancer which is genetic. But if the question is general population, sino ba yung mga high risk? Yung isang malinaw na natukoy na maaaring makapagpataas ng ating risk for developing kidney cancer is smoking. No? So yung mga naninigarilyo, depende kung gaano katagal na, depende kung gaano karaming sticks sa isang araw, mas tumataas yung kanilang risk na mag-develop ng kidney cancer. No? Yung mga ibang natuklasan din na risk factors, no, one is hypertension. Even hypertension has been linked to kidney cancer, no, developing kidney cancer. Pero hindi pa ganoon kalinaw yung kung paano nangyayari yon, no, or paano tumutungo sa pagkakaroon ng kidney cancer. So in terms of general risk factors, yung smoking pa rin yung pinaka-established na risk factor. Apart from that, yung mga pasyenteng merong end-stage renal disease, yung mga naka-chronic hemodialysis, tumataas din yung kanilang risk in developing kidney cancer. Okay. Ms. Jackie, yung diniscuss ni Doc doon sa tanong mo, it's about the risk, yung mga risk ng mga mayroong ganitong klaseng sakit. Doc, puntahan ko yung binanggit niyo a while ago na since this is hard to detect kung nasa early stage lang at malalaman mo ito pagka medyo malala na. Doc, ano po yung mga imaging modalities na pinaka-accurate kung mayroon man sa early detection ng kidney cancer? Kailan sapat na ang mayroon kasing binabanggit na even ultrasound, pwede kang magpa-ultrasound, at kailan din nangangailangan ng CT scan, kailan din nangangailangan ng MRI, kasi kadalasan natin naririnig yung ganong klaseng mga recommendations and reseta ng mga doktor. Doc Norwin, thank you. Yeah, so to answer your first question, ano ba yung pinaka-accurate na imaging modality for kidney cancer? So the answer is CT scan with contrast, no? Or merong ini-inject na dye or contrast sa vein para mas makita ng malinaw yung bukol at yung mga surrounding structures doon sa bukol. But regarding ultrasound, one thing that we can say about that is at present time, kidney cancer is most often detected through ultrasound because ultrasound is commonly done for many different reasons. No? Nandyan yung general check-up, nagpapa-ultrasound, part niyan yung ultrasound. Kapag merong pananakit sa tagiliran or pananakit sa tiyan, nagpapa-ultrasound. For other abdominal problems, which are varied, no, and many, nagpapa-ultrasound din. Kaya sa ngayon, dahil sa sobrang common ng pagsasagawa ng ultrasound, kapag may bukol sa kidney, makikita ng malinaw yung bukol na yon sa ultrasound. So that will be enough to say whether there is a mass or not. But in terms of characterizing the mass or the tumor,
regarding the size, the location, yung mga affected na parts of the kidney or affected neighboring organs, mas malinaw na makikita yan sa CT scan. Ngayon, ano naman yung kahalagahan ng MRI? Kapag yung bukol sa kidney ay nag-extend or tumubo patungo doon sa mga veins, yung nagde-drain ng dugo mula sa kidney, sa vein ng kidney o renal vein na tinatawag, na konektado o nagde-drain papunta sa inferior vena cava o yung pinakamalaking vein sa katawan natin, yung extension na yan o yung bukol na yan na nag-extend mula sa bukol patungo sa mga veins, malinaw yan na makikita sa MRI. So merong particular na purpose o silbi yung MRI sa pag-assess ng kidney cancer. Pero in terms of characterizing or pag-describe ng maayos ng bukol, in many ways, CT scan ang recommended na isagawa para dyan.